Oh, ito. Ay, marami pa rin mga truck dito. Ay, naipit yung kotse sa ilalim. Wala nang bahay dito. Sabi ni Kuya, may mga bahay pa raw. Dito kala Kuya, nadaanan natin yung nila, yung bahay nila. Sa likod nito is makita na yung pinaka-view. So yan, kita niyo. Yan yung view dito sa may ibabaw. Napakataas na nito. Ang Laguna ay isang pinakamagandang probinsya sa Calabarzon. Dito makikita ang iba't ibang makasaysayang lugar tulad ng lumang simbahan, bantayog ng mga bayani at mga sinaunang bahay na naglalarawan ng mayamang kasaysayan at kultura ng mga taga Laguna. Bukod dito, kilala rin ang Laguna sa mga likas nitong yaman, mga malinis na lawa, ilog at mga kabundukan na nagbibigay ng sariwang hangin at tanawin na nakakaaliw sa mata. Sa kabila ng likas na kagandahan at mayamang kasaysayan ng Laguna, makikita rin ang pagsulong ng makabagong teknolohiya na naglalayong mapanatili at mapabuti ang kalidad ng buhay ng komunidad. Ito ay ang Kalayaan 2 Wind Power Project, isang proyekto na gumagamit ng lakas ng hangin bilang malinis at renewable na pinagkukunan ng enerhiya na matatagpuan sa bundok ng Paete at Kalayaan, Laguna, kung saan ang hangin ay nagiging kuryente na makakatulong sa lokal na komunidad at sa mas malaking supply ng kuryente sa rehiyon. At ang proyekto ay may kabuuang budget na humigit kumulang 10.85 billion pesos at idinisenyo upang mapanatiling ligtas at maayos ang kalikasan at ecosystem ng bundok. Kaya tara, samahan niyo ako sa isang masayang paglalakbay at pagtuklas papuntang Laguna. Good morning guys, this is Kuya Mario once again at welcome back pong muli sa ating panibagong paglalakbay at pagtuklas. At nandito po tayo ngayon sa probinsya po ng Laguna. At meron po tayong pupuntahan dito guys sa isa pong napakaganda pong project po na sinusulong po ng pamahalaan. At isa po ito sa mga controversial din na pinag-uusapan ngayon sa lalo sa social media. Ang pangalan po ng pupuntahan po natin is ito pong Kalayaan 2 Wind Power Project na matatagpuan po ito sa may paanan po ng Paete at Kalayaan, Laguna. So may kabuuan po ito na cost na 10.85 billion pesos. Atin pong papasyalan yung magandang proyekto na to na ginagawa, kung ano ba yung mga advantage at disadvantage po ng proyekto na to. So tara at ating alamin at samahan nyo ako. So nandito tayo ngayon guys sa kahabaan ito ng pagbaba ng Mabitak, padiretso ng Pami, yung isang straight dito na magandang view. Yung isa sa mga scenic view ng daanan dito. So nandito tayo ngayon. Diyan makikita ninyo sa may harapan natin yung nagtataas ang bundok. Yan po yung scenic view. Yung nakikita natin bundok sa dulo, yan po yung paanan po ng Paete. So diyan po tinatayo mismo yung project na Wind Project 2. So guys, time check tayo, 10:34 ng umaga. At bumiyahin na rin po tayo ng halos 1 oras papunta po dito sa may Paete. So kung dadaan pala kayo dito guys sa mismong ruta na to, is kailangan maging alisto kayo dahil mabibilis ang mga sasakyan dito. Ang labas na nito yung papuntang Lumban, Pagsanhan. Yan. Yun ang pinaka shortcut na to, yung daanan na to. Yan ang isa sa mga kalaban natin, itong ulan sa ating paglalakbay dito sa Laguna. Yan ang madalas natin na-encounter, init, ulan. Okay na yung mainit wag lang talagang uulan dahil di tayo mahihirapan tayo na may pakita yung mga dinadaanan natin. Ang ipapakita ko muna sa inyo guys, bago tayo pumunta doon sa mismong site ng wind project, is yung binabahang lugar dito sa Paete. Pero before yon, bago tayo makarating doon sa binabaha na yon, is meron tayong madadaanan na ginagawang construction. Yung mga istruktura dito sa may highway, makikita natin So tatanong natin kung ano ba yung ginagawa doon. Alamin natin kasi lagi ko nadadaanan yun dito Yung sa highway lang siya makikita ninyo napakalawak. Hindi ko alam kung SM ba yun. Ang haba niya, ang bundok na yan.
Duktong yan hanggang doon sa may Kalayaan. Yun nyo guys, oh. Nagmamotor ka, tapos nakikita mo yung ganyang scenic view ng Sierra Madre sa itaas. Ito, after ng Pakil is Paete na daw, sabi ni Kuya, yun na pagtanungan natin. So dito tayo magtatanong-tanong kung saan siya banda. Pero ang pagkakasabi niya sa atin, bago raw natin marating yon, is meron tayong madadaanan na baha. Uy, grabe, dito pala sa may right side guys. So, makikita natin dito yung Laguna de Bay. Wait lang, silipin natin, no. Ayun, no. Kita na dito yung lawak ng Laguna de Bay. Tapos sa kaliwa nito is may mga ginagawa na rin na construction. Yan. Hindi ko alam kung anong construction tong ginagawa, pero i-check natin, no. Slow down, construction ahead. Napakalawak na itong ginagawa dito na construction area. Hindi ako sigurado kung ano ba itong site na to. So magtatanong tayo. Dito pa lang sa part na to is makikita natin yung baha. Ayan, oh. Binabaha na pala itong part na to. Tatanong tayo dito sa mga construction dito. Napakalawak na ito. Ano kaya ito? Tanungin natin, ha? Kuya, magtatanong lang, ano po itong ginagawa dito? Dam. Ay, dam pala yan. Kailan matatapos yan, ya? 10 years pa. Ayo nga, ano nga siya, Environment Management Bureau Calabarzon. Ay, ito pala yung Ahonan. Ahonan Dam na tinatawag. Malaki pala niya, no? Napakahaba pala niya, no? Sige, salamat. Salamat po. So guys, may ginagawa pala ditong dam. Diyan sa right side natin, ito pala yung dam dito sa may Pakil. Ngayon ko lang nalaman, nakala ko yung ginagawa dito is Mega Mall. Hindi pala, dam pala. Tapos sa left side kasi nito, yan, mga bundok. Matataas sa bundok. So ngayon ko lang nalaman na dam pala yung ginagawa dyan. So tara, punta tayo dun sa ating pakay dito sa Paete. OMG. Ito na yung yung baha. Guys, so yan, makikita ninyo yung baha. Kuya, kaya ba ng motor? Kaya po ng motor? Masisira lang ang motor mo. Patay. Ang lapit lang, huwag ka mag-alala. Iglesia ni Cristo, kanan ka. Diyan po sa may kanto. Oo, yun. Matagal na po yung ganyan? Matagal na. Simula nung nagbagyuan. Tapos hindi na siya bumababa? High tide. Tumataas lalo siya. Pagkahap... Hindi naman natigil ang ulan dito ngayon. Naku. Kung yung natigil na, yan. Taas, oh. Guys, ang taas, oh. Nakikita nyo ba yan, oh? Parang dito, dagat. Ano? Malalim ya. So, ikot na tayo, guys. Hanapin natin yung daanan papunta doon sa may paanan netong paanan netong windmill. May iglesia dito. Ito, iglesia. Hindi rin pwede dumaan. Kuya,
Pwede ba dumaan dito? Pwede po. Pwede, yun. So ito guys, oh, yung shortcut. Para alam nyo lang rin pag pumunta kayo dito at napadaan kayo dito sa may Paete. So pwede siya sa motor. Sa mga sasakyan lang hindi kasi may ginagawa rin pala dito. Ayan, oh. May mga ginagawa na rin pala ditong mga kanal na manggagaling to doon sa may itaas. Sa right side pala natin, sementeryo pala ito. Ayun, hindi ko nakapansin. Kuya, magtatanong lang, saan ba dito yung wind project na ginagawa? Windmill. Ano sa taas? Pwede yung makit ba doon? Oo, kung kayo din nasa bungos. Longos. Longos. Andan. Okay, salamat po. So, sa may taas daw pala ng ng Longos. I've been feeling hollow, like a seashell on the beach, waiting on these feelings. Yeah, somewhere underneath. And I try and I try and I try, but my heart's in a knot, so I lie. Got no choice, I dive in, 'cause it's sink or swim. Oh, sink or swim. Oh, so I keep treading. Ito na guys, yung sea oil. So dito lang merong kakaliwaan dito sa may sea oil. Sabi ni Kuya. So sana makapasok tayo, no? Saan ba banda yun? Ito na, yung kaliwaan. Papasok daw doon sa windmill na ginagawa. Matarik nga siya guys. Ate, magtatanong lang, dito ba yung windmill na ginagawa? Ano man dyan, ma'am? Okay naman yung daanan dyan? Oo, kasi matirik. Matarik. Pero may mga bahay pa sa itaas? Oo, marami. Marami pang bahay. Sige po. Salamat. So matarik nga siya guys. I think mga 60 to 7 degree. Mga ganun. Matarik-tarik siya. Oops, ang taas nga niya. Talagang napakataas. Wow. Mismong bundok na to itong dinadaanan natin. So daan-daanin lang natin kasi madulas. Yeah. Oops. Oops. Hindi pala siya makikita doon sa mismong baba. Pero dito is may mga nakakasulubong pa naman tayo mga lokal. So explorein lang natin to guys, no. Gubat na to Tsaka sakit sa tenga. Ayun, si Kuya. Kuya, may ano ba dyan? May mga bahay pa dyan sa taas? Oo. Marami pa? Salamat. Yun, si Kuya, na daanan natin. May dalang kawayan. May mga bahay pa raw dito. So, hindi ko lang alam kung anong eksaktong barangay to. Parang may campsite pa dito, ayun So diretsuhin lang natin. Kaya pala hindi natin makita yung windmill doon sa may labasan dahil nandito sa may loob ng bundok.
Grabe, napakataas nga oh. Yo. Slow down, accident front area. Wala nang bahay dito. Sabi ni Kuya, may mga bahay pa raw. Nasa loob na tayo. Eh. Ay. Grabe ang tarik. Sobrang tarik talaga. Bilisan natin kasi baka mabutan tayo ng ulan. Very thankful tayo, no, na hindi umuulan o umakyat tayo dito. So ito, may nakikita na ako mga bahay dito. Ang layo pa pala. So guys, umuulan na. Dito tayo sa may taas at meron tayo napatanungan dito. Medyo malayo pa raw, no? Simula dito sa may ano na to, pinadaanan natin kasi loob-loob pala yun. Looban pala siya. So bilisan lang natin na napapatila lang tayo ng ulan. Yeah. May mga nakakasulubong naman tayo, mga mga sasakyan. So bilisan lang natin, lakas na. Maliligo pa tayo sa ulan abutan tayo ng ulan dito Yeah. Sana di pa lumakas. At mababasa tayo. Napakataas dito guys, oh. Dito sa parting to. At magdoble ingat tayo dito kung pupunta kayo. Ay, ang dulas na rin ng daanan. Ayan na, lumakas na. Basa na tayo. Igilid muna tayo dito pag may nakita tayong silungan. Sa ngayon wala pa tayo nakikita ang silungan. Ito na pala yun. Tuwa tayo. Gilid muna tayo. Okay guys, bali tumila na yung ulan. Tapos dito marami tayong mga nakakasabay na mga mga truck sa may ibabaw ng Paete. Diretsuhin lang natin tong na to, lugar na to. Yan, medyo uminit naman na dito sa area eh. Hindi ko lang alam kung meron pang mga dito. Ayun, may mga bahay pa pala dito guys, oh. Ayan, oh. Tingnan natin kung hanggang saan itong daanan. Ito, ayun mga nakakasalubong natin, oh. Yan, ganyan kalalaking mga mga truck. Etong dinadaanan natin ngayon guys, ito yung pinakaibabaw ng Paete. Sa left side natin, makikita natin dito yung overlooking. So hindi na rin maganda yung kondisyon ng daan. Dahil napansin ko dito is rough road na. Ito pala yung mga madadaanan dito, nadaanan papunta dun sa may ginagang windmill. Yung mga malalaking truck dito may mga convoy. May mga convoy sila.
Hindi ko lang alam kung hanggang saan pa ito, no. So diretsoin natin. Wow, dito sa may gilid, left side, oh. Ayan, no. Overlooking, guys, sa kaliwa. Ay, ang putik na pala dito. Uy, tapos ang dulas. Kawawa, motor natin na naman, ah. Yari ko. Dito may mga bahay pa, oh. May mga bahay pa malapit dito sa ginagawang project. So gilid muna tayo siguro. Paunahin muna natin sila. Dito makikita natin, yan sa harapan, no? Kita na yung mismong Laguna de Bay. Overlooking na talaga siya. Tapos pababa yung ano dito, yung daanan dito. So ito, paunahin lang natin yung truck dahil napakalaki na ito. Tsaka delikado yung mga ganyan. Possible yan, pupunta yan doon sa windmill na ginagawa. Tara, sundan natin. Napakatarik na ito, guys, oh. Talagang bundok na talaga siya. Ito, may mga nakatira dito sa park na to. Tuma tayo. Pwede mag soft drinks? Nandito na tayo sa may malapit sa windmill, no? At nag-ano lang tayo, kumakain lang tayo dito kila ate. Nadaanan lang natin sila dito. Kaya meron po ba diyang may view? Ayun. So dito sa bago dumating ng ng windmill dun sa may tatlong cruise, meron pala ditong tatlong cruise na na pasyalan, no. Is dito kala kuya, nadaanan natin yung nila, yung bahay nila. Sa likod nito is makita na yung pinaka view. Yan, puntaan natin. Ayan ang itsura dito, guys. May mga dadaanan kayo dito na kubo. Tapos may tindahan. Dito nagpalipas lang tayo dito kasi umulan pag-akyat natin. So ito, guys. Ito yung nakita natin dito. Ito. Yan. Wow. Dito may hagdanan, no? Pababa. Pero yun, kitang-kita na yung Laguna de Bay. Napakalawak niya. Yan. Tapos, pag diniretso raw natin yan, habang binabaybay natin yung lugar kung saan tayo papunta, doon sa may windmill, meron pala ditong tatlong cruise na tinatawag. So, dadaanan na rin natin yon bago tayo makapunta doon sa may windmill or bago natin makita yung windmill, no? Napakalayo pala nito. So, yan nga. Kita ninyo. Yan yung view dito sa may ibabaw. Napakataas na nito. Papahinga lang tayo ng konti, then diretso na ulit tayo doon, papunta doon. Ang tutumbukin na lang natin dito, guys, is yung tatlong cruise. Sabi nila, ma'am, is may kita natin doon yung windmill. Bali, sasamahan tayo ni Kuya Mark papunta doon sa may tatlong cruise. Bali, doon sa may tatlong cruise, sa may tabi noon, doon pala yung windmill. Ito si Kuya Mark. Yan yung mga kasama natin sa papunta ng tatlong cruise. Mga ilang minutes na lang yun, Kuya Mark, papunta doon. 2 minutes lang. Mga 2 minutes na lang. So, 2 minutes na lang raw sasamahan niya tayo dun sa mismong tatlong cruise. Tapos papakita namin sa inyo yung windmill. Okay? So, tara. Dito, Kuya Mark. Ilang taon na kayo nakatira dyan? Nag-start ako dito tumira nung lockdown lang. Nung lockdown lang. Ano na rin, Construction. Naabot ako ng lockdown sa Maynila. Oo. Pag uwi ko dito na ako tumira sa bundok. Dito na kayo tumira. Matagal na rin pala kayo dito. Kasi ang lockdown, 2020, 2021. Ito. Ay, marami pa rin mga truck dito. Ay, kaya pala may kasalubong, oh. So, yan, guys, oh. Yan ang mga nangyayari ngayon dito. May mga kasalubong. Ay, naipit yung kotse sa ilalim. Sila.
tawag dito, sa lubungan. Hindi ka siya. Ay, may ano. May aksidente pag gaganyan. So guys, pag pupunta kayo dito, mag-ingat kayo maigi. Dahil yung mga truck dito ang lalaki. Tapos, oo, yung mga ganon is emergency yun. Bali 2 truck na yung nalalaglag dito sa bundok na to. Emergency yung nasa lubong natin. Kasi itong dinadaanan namin ngayon, kung mapapansin ninyo, yan, gawa yan ng mga truck na dumadaan dito, nagkandadurog-durog na. Ayan o. Napakahirap din ang buhay ng mga residente dito dahil nasira na rin yung ano nila, yung kanilang mga daanan. Kasi ang sabi dito, sabi nila Kuya Mark is ang lalagay dito na turbina is 7 windmill dito sa may taas ng Paete. Bali ang karugtong niyan Kuya, di ba yung dam sa baba? Ahonan dam. Yun, Ahonan Dam. Nakita ko ngayon, nadaanan ko again eh. Unexpected naman yung pagpunta natin dito sa Tatlong Cross dahil ano siya eh, doon pala sa tabi nito, doon pala yung windmill. So doon makikita na raw natin yung mga instruktura na ginagawa ng mga humahawak dito sa windmill project. Ito medyo malapit na ata tayo. Ito mga putik ko, naglalaglagan to doon eh sa sa truck. Oo. Ayan. Kaya pala ako konti na mga market dito, no. Dahil sa sa rough road. Yung mga bikers, hindi na sila makakit ngayon. Yung mga bikers, no, nahirapan na siguro dahil ng putik. So ito na ata, Kuya Mark. Okay guys, nandito na tayo. Ay oo men, dito na nga yung ginagawang windmill. Ayun may nakita na ako dun backhoe. So guys, ito, dito sa part na to, meron tayong kakaliwaan. Nandito yung Tatlong Cross. So dito na tayo magpahinga sa may Tatlong Cross. Bababa na tayo dito. Buti walang ginagawa ngayon si Kuya Mark. Nasamahan tayo dito. May mga nakatira pa rin ba dito Kuya Mark? Meron pang mga bahay dito. May- Yung cross na. May mga bahay. Sila yung nagtitinda kapag maraming taong dumadakay. Oo. So ngayon parang walang tao, no? Alanganin nga raw, may pasok. Sabado at linggo lang maraming mamasyal dito sa Tatlong Cross. Ito na, Tatlong Cross. Ayan na guys, oh. Pero may malaking baliti dito, sa kaliwa natin, no? Yan. May mag-centennial tree. Matagal na yan dito Kuya Mark? Grabe, laki. Tabi-tabi po. Bali, papakita ko muna sa inyo yung ginagawang windmill malapit dito sa may Tatlong Cross. Ito yon. Dito makikita natin na ginagawa ng daanan paakyat patungo sa pinakasummit na magiging lokasyon ng Kalayaan Wind Project. Patuloy ding lumalawak ang bahaging ito upang maisakatuparan ng mga kinakailangang pasilidad para sa pagtatayo ng mga wind turbines at iba pang kaugnay ng infrastruktura. Bilang bahagi ng konstruksyon, may mga lugar na kinakailangan linisin at ayusin upang maging angkop sa proyekto. Kabilang dito ang pag-alis ng ilang puno at halaman na maayos na isinailalim sa proseso kasama ang mga kinaukulang ahensya. Ayon sa mga pahayag at plano ng proyekto, nakapaloob dito ang mga hakbang para sa pangangalaga ng kalikasan tulad ng mga reforestation o pagtatanim ng puno at pagpapanumbalik ng mga bahagi ng kalupaan kapag natapos ang pangunahing yugto ng konstruksyon.
Layunin nitong matiyak ang pag-unlad ng mga infrastruktura ay may kaakibat pa rin pangangalaga sa kapaligiran ng pangmatagalang panahon. Sa ngayon nagpapatuloy ang proyekto sa ilalim ng itinakdang regulasyon at pagsubaybay ng mga otoridad upang masiguro ang maayos at responsableng pagpapatupad nito. Sa pag-usad ng Kalayaan Wind Project, layunin ng mga nagpapatupad nito na magbigay ng makabulang ambag sa pagsuplay ng malinis na enerhiya ng bansa, kasabay ng pagsisikap na mapanatili ang balanse sa pagitan ng pag-unlad at pangangalaga sa kalikasan. Sa uli, ang proyekto ay nanatiling isang halimbawa kung paano maaring magsanib ang modernong teknolohiya at responsableng pamamahala tungo sa mas maayos at ligtas na kinabukasan ng komunidad. Nakita na natin yung windmill na ginagawa dito sa may Paete, no? At dito naman islalabay ko naman kayo, no? Dito sa may tatlong cross na tinatawag. Dito guys, makikita natin itong itong napakalaking baliti, no? So ayan. Dito sa may tatlong cross. Sinasabi nila na ito daw is century 3 na nasa almost 20 to 30 years na raw ito, no? Ganun na raw yan katanda. So tabi-tabi po. Dito may makikita na tayo, dito may mga cottage. Ayan. Hanggang doon sa may baba. Ayan ang itsura ng mga cottage dito, no? Diretsuhin lang natin. Pakita ko sa inyo ano pa makikita natin dito. Sa may tatlong cross. Medyo maputik. Dahil nagulan. Ayan. Dito sa part na to makikita na natin dito yung tinatawag na tatlong cross. Ayan. Tapos tanaw na pala dito yung yung mismong Laguna, di ba, yo? Guys, ito, papakita ko sa inyo kung gaano kaganda dito. Unexpected tong natin kasi ang pupunta lang natin yung windmill, pero ayan, tatlong cross. Puntahan natin. Bayan ng Paete. Bayan ng Paete. Ito na sa ibaba. So guys, yan, makikita ninyo sa ibaba. Ayan yung bayan ng Paete. Ayan yung maraming na yan. Maraming kabahayan. Dito tayo banda. Ito na yung pinaka gitna. Tatlong cross, yan. Tapos sa pinakaharap nito, yan, iikot ko kayo Yan. Yan yung bayan ng Paete. Natatapatan siya ng tatlong cross dito. Napakaganda pala dito, no? Pero matagal na to dito, Kuya Mark. So, na ako 40 na ako, nauna pa sa akin to. Kasi dati kahoy lang siya. Dati kahoy lang ito. Unang-unan. Pero ngayon pala, ginawa na ng ginawa na siguro talaga nilang tourist spot, no? Ayun, tataas na ito guys, Yan, comment nyo dyan kung ano may mga kwento na itong tatlong cross. Kasi hindi naman natin alam na dito pala yan malapit sa may windmill. So okay guys, napakita ko na sa inyo yung windmill. At yung unexpected na pinuntahan din natin dito itong tatlong cross. Yan. At dito na nagtatapos ang ating video. At kung nagustuhan nyo po yung video natin, maraming salamat po sa lahat ng mga sumubaybay. At kita-kits po muli sa ating susunod na adventure. Salamat po. It's been a long time, but I remember it well. Just like the photo we keep on the shelf. Oh, we were young. Oh, we were young. Now 10 years have passed and we're still locked in time. I don't take for granted the years that go by. Started with a gaze, here we remain. All of the moments collected in time, perfectly bound like your hand fits in mine. Lucky to find what we're both looking for in this life. My heart is aching.